Ang pamagat po o title ng ating mensahe ngayon, doon po sa binasa po natin, One thing thou lackest, at damay sa nga pagkurangam, isa ang iyong kakulangan sa buhay. Bago ako magpatuloy, mayroon ba dito hindi nakakaintindi ng Ilocano? Adda nga makaawat ti Ilocano. Mayroon pong isa, dalawa. Okay, sige. Para alam ko po, kasi kung wala kayo, didiretso kong Ilocano eh. Buti nagtaas ko kayo ng kamay para magamit po natin yung national language po natin na naintindihan naman lahat. Tagalog. Sabi dyan isa ang iyong kakulangan. Kung sa ating pagbabasa sa taong ito, siya ay pinagpala ng Diyos. Sa papaanong paraan? Sabi niya kasi rito na ang taong ito ay mayaman, mabait, religyoso, at yung mga material na pangangailangan sa buhay, mayroon siya. Ibig sabihin, napunuan yung kanyang material na pangangailangan. Kasi lahat ng gusto niyang kainin, mabibili niya. Siyempre, pagka may pera ka, kung gusto mong bumili ng masarap na pagkain, kaya mong bumili. Ano bang masasarap na pagkain na uso ngayon? Isipin nyo, yun, kaya mong bilhin, kaya ng taong ito. Anong ice cream ang pinakamagandang flavor? Kaya niyang bilhin yun. Anong gadget ang pinakamahal ngayon? Cellphone, mga iPad, iPhone. Kaya niyang bilhin. Mayaman Pero sabi ng Panginoon, mayroon kang isang kakulangan sa buhay. Ibig sabihin, hindi pa rin siya kumpleto. Bagamat nasa kanya na lahat, ang hinahanap ng tao, napasakamay na niya ang kanyang inaasam na makamit sa mundong ito. Sabi pa rin ng Panginoon, mayroon kang kakulangan na isa. Sa ating pong introduction, makikita po natin na ang taong ito, ang kanyang focus sa buhay ay yung possession. His focus is only on his possession. Mag-iingat po kayo. Ang buhay sa Bible, ang limit, 70. 70 years old. And if by reason of strength, they be 80, may bonus ka ng 10. Ang limit sa Bible na buhay, 70. Kung madadagdagan pa yan, ikaw ay biniyayaan ng Diyos ng mahabang buhay. Pero ito, bakit ang tao, ang concentration ay yung 70 or 80 years old? Yung taon na yun ang kanyang focus. Pukpukan yan. Lahat ng panahon, lahat ng oras, lahat ng kanyang energy, iginugugol yan. Kung hanggang 80 man ang buhay, bakit hindi pinagtandaan ang walang hanggan na buhay? Parang parang hindi logical na ang tao paghahandaan mo ang buhay dito sa lupa
Ang plano ng Diyos, eternity. Walang hanggang buhay. Bakit ang mga tao ngayon, dito lang sa lupa, ang kanyang pinaghahandaan? Kaya sabi ng Diyos, mayroon kang kakulangan. O baka may mga iba rito na katulad po nitong taong ito. His possession leads him to forget God. Dahil sa pagkaabala sa buhay, sa trabaho, sa kanyang karir, sa kanyang ambisyon, sa kanyang gustong makamit, nakaligtaan niya ang ating Panginoon. Naging busy ang kanyang buhay at hindi nagkaroon ng oras para sa Panginoon. Ulitin ko ang famous na saying ng ating Panginoon Jesucristo at madalas itong inimemorize o kinukote ng mga mangangaral. Ulitin ko, Mark 8:38, Mark 6:38. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lost his own soul? Anong makakamit ang tao? Makamtan man niya ang lahat ng kailangan niya sa mundo, pero ang kanyang kaluluwa ay mawawala. Tatlong bahagi ang tao. Tandaan niyo ito, mga minamahal sa Panginoon. Mayroon siyang katawan. Ito, yung nakikita po natin. Katawan ito. Saan pupunta ito? Sa alikabok. From dust thou art, and dust thou shalt return. Ang tao sa ayaw at sa gusto, balang araw, ang katawan na iniingatan mo at pinapaganda at pinapagwapo, babalik yan sa alikabok. And people put most of their time and energy and money on this body that will return to dust. After how many years? Maybe 70, maybe 80, maybe 90, or maybe 100. We don't know. Di po Diyos lang timahamo. Okay? Kaya habang ang tao ay tumatanda, nagbabago ang kanyang katawan. Humihina. And malungkot ko man sabihin, pero katotohanan ito, habang tumatanda ang tao, pumapangit. Mayroon ng kasabihan, beauty fades, ugliness remains. Kaya walang tao na napapanatili ang ganda, kahit na artista yan. Kahit maganda ngayon sa kanyang prime of his years, in his old days, papangit yan. Pagkabata, siyempre maganda yan. Bakit? Nakakalagay ng mga Victoria's Secret Kakapaglagay ng Avon. Yan, mga lotion na mamahalin. At pupunta ka doon sa parlor, magpa-facial ka, nami-maintain ang inyong kutis. Pagka tumanda, hindi na uubra yung Victoria's Secret. Ang uubra sa iyo, efficacent oil. Salon pass. Lana nga dalaya ken bawang. Datan ti apam mo isapsapo ka dagita susuot mo. Tapay, dimtengan ti arthritis ken rheuma. Hindi maiwasan yan eh. Ako yung aking left foot, minsan pagka matagal akong nakaupo at tatayo ako at lalakad, ang hirap kong ilakad itong kaliwang pa ako.
Dahil nga sa katandaan na. Kahapon kasi 71 years old na ako. Kahapon. Oo, nag-birthday ako kahapon, 71. Kaya lang po, 71, kaya lang, malungkot kong sabihin sa inyo na hindi ho halata eh. Oh, thank you. Oh. Ito yung isang bahagi. Saan pupunta ito? Sa alikabok. Hindi lupa. Alikabok ang tawag dyan. Dust. Ano ang gamit ng dust? Walang gamit yan. Pagka namatay ka, yung katawan mo, walang gamit na yan. Ngayong buhay ka, may gamit yan. Pero kung patay, wala nang gamit yan. No? Kaya ang tao, pagka namatay, papangit talaga yan. Gaya nung isang matanda na namatay yung asawa, sabi niya, doon sa mga punerarya, gawin nyo na yung asawa ko. Sabi niya, parang natutulog lang. Ginawa naman nung punerarya na parang natutulog lang yung kanyang mister. Inilagay yung kamay ng mister dito sa noo. Parang natutulog lang. Pero, babalik yan sa likod. Pangalawa, na bahagi ng tao, ito yung tinatawag na kaluluwa. Dito, ang kaluluwa ay tatlo. May isip, mind, may will na sinasabi ni Pastor kanina, kalooban sana ng Diyos. Mayroon kayong will sa buhay. Na? Datarigaga, you have your own desire in life. Daitoy. And then, emosyon. Mayroon kayong damdamin. Kaya mind, will, emotion, yan yung kaluluwa at nagpapagalaw dito sa katawan. Ngayon, pagka namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay hihiwalay sa kanya. Kaya wala na siyang pakiramdam, wala na siyang desire, wala na rin siyang pag-iisip. Bakit? Yung kaluluwa ay humiwalay na sa katawan, na itong katawan pumunta sa lupa. Saan pupunta ito? Dalawa ang kanyang pupuntahan ayon sa Biblia. Langit o impyerno. Kaya dapat, yung sinabi ng Panginoon, isang yung kakulangan. Sabi niya dito sa mayaman, dahil yung kanyang spiritual na pangangailangan, kanyang nakaligtaan at hindi niya binigyan ng oras nung siya'y nabubuhay pa. Kaya ito, no? Ito naman yung tinatawag na espiritu. Ito yung nakikipag-communicate sa Diyos. Bakit ang tao matamlay sa Bible? Matamlay sa church? Matamlay patungkol sa mga makadiyos na gawain? Yung kanyang espiritu ay patay sa kasalanan. Dead in trespasses and in sin. Ito ang problema ng tao. Patay sa kasalanan. Hindi siya makapag-ugnayan sa Diyos dahil ang kasalanan niya ng problema. Paano malulutas ito? Pagka mayroong ganitong preaching, ang espiritu ng Diyos, kakausapin ka. Sabihin mo, parang ako yung kinakausap ng speaker. Parang ako natatamaan. Espiritu Santo yan ang nangungusap sa iyo. Ginagamit yung preaching o salita ng Diyos upang ikaw ay kausapin sa iyong kalagayan. Ngayon, na-convict ka, naniwala ka, ang espiritu ng Diyos ay papasok dito sa iyong espiritu. Nabuhay ang espiritu. Ang tawag dyan, born in the Spirit, born again. Yung sinabi kanina na born again ni Pastor Timmy kay Nicodemo, yun yung espiritu ng Diyos na convict yung tao sa kanyang kalagayan at kasalanan. Ang espiritu ng Diyos ay pumasok sa kanya, ang kaluluwa, same, ipinanganak na muli. Kaya pagka ito'y namatay, sa langit pupunta. Paano kung hindi sa impyerno yan?
Ngayon, titignan natin yung istorya nito para buo niyong maunawaan kung paano maligtas. O, naibigay ko na yung introduction, na mayroong kakulangan ang tao. Bakit? Our relationship to God what it makes life complete is our relationship to God. Para maging kumpleto ang buhay ng tao, ang kanyang kakulangan ay yung kanyang relasyon sa Diyos. Sabi ni Pastor Tim, madali lang po ito. Totoo, madali lang. Point number 1, 3 puntos lang po tayo. Point number 1. Paki yung nandun sa likod. Parang nawawala. Mo na yung point number 1, pakilagay na. Naghahang sabihin ko na. Number 1, the spiritual. Bakit spiritual dilemma? Dahil mayroon siyang doon sa 17, and when he was gone forth into the way, there came one running, kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? Gusto niya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lumapit siya sa ating Panginoon. Sabi niya, Good Master, marunong o mabait na guro, ano ang aking gagawin upang parang mali yan Mark 10, 17, 8:17 yun nilagay mo Huwag yun ang pansinin yan. Yan, tumama. Kaya tinanong niya, Good Master, mayroon siyang good posture Tama yung kanyang tindig sa kanyang sarili. He knelt down Yumuko pa siya sa Panginoon. At tinawag pa niya ang ating Panginoon Kristo na mabait na guro. Tinawag niyang master teacher, pero hindi niya tinawag na ito'y Panginoon. Kaya mayroon siyang desire, mga kapatid, na makilala ang Panginoon sa kanyang buhay. Una, under that, a faulty understanding of salvation. Verses 19 and 20, mayroon siyang maling pagkaalam sa kaligtasan. Tignan nyo. Sabi ng Panginoon sa kanya, sa verse 19, alam mo ang kautusan, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and thy mother. Ito, verse 20. Talagang mabait itong taong ito. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. So, parang proud pa siya sa kanyang sarili. Sabi niya, itong mga sinasabi mo, good master, sabi niya, good teacher, nagawa ko yan mabait ako Alam ko, bawat isa sa atin may kabaitan. Mabait kayo, hindi kayo salbahe. Kaya sabi niya dito, lahat ng pagpapakabait, pagpakamatino, lahat ng magandang asal, mayroon siyang good manners in right conduct. GMRC. Mataas siguro ang grado nito nung nag-aaral siya sa elementary. Ewan ko ngayon kung mayroon pang GMRC. Nung mayroon kaming good manners in right conduct nung nag-aaral pa kami sa elementary, mayroon. Hindi ko alam kung mayroon pa sa elementary ngayon yan. Sino ba yung mga teacher natin sa elementary ngayon? Kung mayroon pa yung good manners in right conduct, baka iniba lang ang pangalan, baka values. No? Na-devalue yung... Kaya
ito'y mabait. Ano? Kasi sabi niya lahat ginawa ko I observe. All this have I observed from my youth. Ganun ba kayo kabait, mga kabataan? Hindi kayo problema sa eskwelahan? Hindi kayo problema sa mga magulang ninyo? Kayo ay hindi lagi sa computer, hindi lagi sa ML, kundi ano ba yung crazy, mga laro na yan na na-master na ng mga bata. Kaya dito, makita po natin na lahat alam niya, kaya lang, ang alam niya sa kaligtasan ay kinakailangan may gagawin. Hindi ba pwedeng i-flash yun? Yung mga sub-point? Ayun, faulty understanding of salvation. Dahil sabi niya, pangalawa, a faulty understanding of self. Verse 20. Sabi niya, all this have I observed. All this have I observed from my youth. So lahat daw. So ibig sabihin, stand out siya. Sa observation niya sa kanyang sarili, siya'y mabait. Hindi siya masama. Tatlong pinanggagalingan ng kasalanan para malaman ninyo na kayo'y hindi mabait, na kayo'y makasalanan. Una, sa bibig. Baka kayo'y good marites. Yan. Yung iba, kung magsalita, kakasakit sa kapwa. Pangalawa, na pinanggagalingan ng kasalanan sa pamamagitan ng gawa. May mga tao na walang pakundangan gumawa ng masama. Kita mo sa internet, nagkikidnap ng mga bata. Nag-hold up. Lahat ng kasamaan ay na-master na ng tao. Nanakawin yung pera mo sa bangko. Magwi-withdraw sila sa ATM mo. Lahat na-master ng tao ang kasamaan. Sabihin mo na, mabait ka sa bibig, mabait ka sa gawa. Ito, hindi mo maiwasan. Isip. Yan nang gagaling ang envy, jealousy, lahat na ng kasalanan nandito sa isip ng tao. Galit sa kapwa, unforgiveness, no? Nandyan na sa isip ng tao. Hindi man ginagawa, pero naiisip ang mga masasamang bagay. Masasabi mo ba sa iyong paglaki, hindi ka nakaisip ng masama? Kaya mga estudyante, hindi niyo nasubukan mag-cheat sa eskwelahan? Talagang matalino ka. Yung iba, matalinaw. Pero sa totoo lang, nandyan yung galit. Sino sa inyo hindi pa nasubukan magalit? Kasalanan yan. Bitterness, nandyan. Kaya ang tao, makasalanan. Kaya nung sinabi niya dito, lahat nagawa ko ito na-observe ko. Mali ang pagkakilala sa sarili. Akala'y mabait. Wala naman, sabi ng Panginoon, none is good. Only God. Walang mabuti, ang Diyos lamang. Ano pa? A faulty understanding of the Savior. Sabi niya, Master, not Savior. Ang ating Panginoon Jesus, mga kapatid, hindi lang Master, siya ay Panginoon. Siya ang Misaya, siya ang tagapagligtas. At hindi
Hindi yung ating nagagawa, hindi yung ating kabaitan, hindi yung ating kayamanan, hindi yung kakayanan ng tao upang siya'y maligtas. Kinakailangan niya ng tagapagligtas dahil sa kanyang sarili, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili mula sa kapamakan at kaparusahan ng kasalanan. Wala yan. Kahit na anong gawin mo, hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo. Dahil sobra. O sabihin mo, ako 70. Sa isang araw, isa lang kasalanan ko. Di 365. Sa isang taon. Pinakamababa na yung sinabi ko. Isang kasalanan lang. Yung iba, mas marami. O, 365. Na year, times 70. Ilan na ang kasalanan ko? Times 71. Oh, di napakarami na. Kaya mo bang bayaran yon sa iyong sarili? Kaya mong bayaran yung napakaraming kasalanan mula nung ikaw yung mga bata hanggang sa edad mo ngayon? Ang kasalanan mo'y tambak-tambak na. Wala ka ng kakayanan. Parang umutang ka yan ng napakalaking halaga na habang buhay hindi mo kayang bayaran. Kaya lang mayroong tagapagligtas na lumapit, sabi niya, hindi mo kaya yan kahit na anong gawin mo, kahit na anong sikap mo, kahit na sa pagtanda mo hindi mo kaya. Pero itong gagawin ko, bayaran ko na lahat. Yung pagkautang mo, sold na, binayaran ko na yan. Yan ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bayad na lahat yan. Kaya nung siya'y namatay doon sa krus, sabi niya, Ilocano natungpalan. Sa English, it is finished. Salvation has been accomplished, has been done. It's not do anymore. It's not what I can do. It's what Christ has done that will save me and save you. Kaya huwag kang magmayabang sa sarili mo na kaya mong iligtas ang sarili mo. Dahil gwapo ka, maganda ka, at mayroon kang kakayanan sa lipunan. Wala yan! Dahil ang ginawa ni Kristo, perfect. You cannot add and you cannot subtract. It's all in Christ. Paano ako naligtas? Nagtiwala kay Kristo bilang aking Panginoon tagapagligtas. When? April 1967. I was 13 years old when God saved me. Oh, mayroon ba kayong natatandaan na kayo'y nagtiwala sa ating Panginoon at kayo'y niligtas? Kung wala pa, hindi ka ligtas. Kinakailangan alam mo na ikaw ay nagtiwala sa Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mayroon yan simula. Pangalawa, second point, spiritual discovery. Pangalawa, yung una kanina, the spiritual dilemma, yung kanyang problema. Ngayon, spiritual discovery. He was confronted of the reality of who he is. Nakita niya ngayon yung kanyang sarili. Yung kanyang kondisyon. That he is poor. Dahil dun sa verse 22, may sinabi ng Panginoon sa kanya. Sabi niya, and he was sad at that saying, and he went away grieved, for he had great possession. Tinisting ng Panginoon dun sa verse 21. Tinisting siya. Sabi niya, mayroon kang kakulangan eh. Oh,
Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. Ibigay mo sa mga dukha, sa mga mahihirap. And thou shalt have treasure in heaven, and come, take up your cross and follow me. Amoy kakabsat, tidakkel nga pangpadasan ni Apo Diyos. Iti kasasad ti tao no napatag isuna wenno saan dagita sa nikwam. He will test you if you really love Him by your possession. Taado ti tao ngay madayo iti Diyos. Gapo kadagiti sa nikwa ken banbanag tinaindagan. They cannot come to Christ. Why? Because they have great possession. And God will test you in your life kung sino talaga ang mahalaga sa buhay. Is it the Lord or is it what you have? Is it the Lord or is it your studies? Is it the Lord or it is your work? Bahala na kayo dyan. Kayo makakasagot dyan. Kaya nakita niya yung kanyang kondisyon. At sabi niya na-observe ko na ito. Pero na-discover na siya ay mahirap sa harapan ng Panginoon. It's really pitiful. Because he is an imbalanced person. Imbalance. Sinabi ko na kanina, bakit imbalance ang tao? Illustration ulit. Sabi dun sa Matthew chapter 4, verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Dalawa ang pagkain ng tao. Datay na Ilocano, nyati kay kanin tayo, inapoy, dinengdeng, sida, karne, anyaman, nga mabalin mo nga iluto, nga mabalin nga kanan tinayin pisikalan. Dahil kati kung kuna tayo kakabsat, nga physical food. We cannot live without physical food. We should eat healthy food to stay healthy and strong. Healthy food. Da kayo, ang problema yun dyan. Kaduan kada tayo, ang problema na. May kita yung mag-tensura yun. Kanayon na nagsok. Doon na kanayon na mabisin. Pero ito, sabi dyan, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Dalawang pagkain ng tao. Physical, rice. Only rice. And fried chicken. Yan, pagkain. Pero mayroon pang isa na nakaligtaan. Ito, salita ng Diyos Bible. Kaya imbalance ang tao, ang binibigyan ng pansin ay yung bread alone. Nakita nyo? Bakit yung salita ng Diyos nakakaligtaan? Ang pagkain ng katawan, bread. Ang pagkain ng kaluluwa, Word of God. Ang kilos ng katawan, ang dumidikta ay ang kaluluwa. Paano kung hindi mo pinakain ito? Paano kumilos ng katawan ng tama? Ang kaluluwa hindi napapakain ng salita ng Diyos. Iniloko-loko ka. Disalbahe ka. Bakit? Walang pagkain ng kaluluwa. Ang kaluluwa ang salita ng Diyos, hindi nagtuturo ng tama. Ngayon, hindi mo alam kumilos ng tama dahil walang Bible. May pagdating sa church, ayaw.
Bakit? Walang pagnanais sa salita ng Diyos. Kaya ang buhay, tingnan mo, wala sa ayos. Pati nga mga Kristiyano minsan kinatatamaran ang salita ng Diyos at ang pag-aaral ng salita ng Diyos, lumalayo sa simbahan, lumalayo sa katuruan ng banal na kasulatan. Tingnan mo ang buhay ng mga lumayo sa Panginoon. Mayroon bang kapayapaan? Mayroon bang kaayusan? Wala! Dahil ang nagpapayos ng buhay ng tao ay ang pagkalam sa salita ng Panginoon. Pagka wala ka nito, hindi mo alam gumalaw ng tama. Kaya kayo, bigyan nyo ng pansin ang salita ng Diyos dahil iyan ay pagkain ng kaluluwa ng tao. Pagka pinakain mo yan, nagiging mabait ka, nagiging magalang, nagiging masunurin, nagiging profitable ka sa komunidad. Bakit? Naturuan ka na gumalaw at gumawa ng tama. Hindi mo turuan yan ng salita ng Diyos. Magiging salot sa lipunan yan. Magiging lasinggo yan. Magiging durugista yan. Lahat ng fraternity sasalihan yan. Bakit? Hindi alam ang salita ng Diyos Kaya kayong mga magulang, pagka may mga anak kayo, turuan nyo magsimba sa nagtuturo ng banal na kasulatan. Pakinabang nyo yan. Pagka pinagbawalan nyo yan, lalo na yung mga bata na kumakanta dito kanina, tinuturuan yan ng tama. Mamuhay na makakatulong sa ating lipunan. And they can be a good citizen. They will obey the rules and regulation of our community, in our city. Bakit? Naturuan ng tama Hindi mo turuan ng tama yung bata. Ang maganda palang pagtuturo sa bata, 0 to 5. Kaya train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Turuan sa pagkabata. Bakit? Matatanda, mahiram ng turuan yan. Natangkan tulong, nudlim makay. Na pinusupupay, nagitilan lakay. Nagtangkan taulong, apay at daya nalo ng aulaw. Kunanakay. And then he learned of the Savior credentials, number 2. Jesus was very patient for him. Takunana jay, dito ay kakabsat. Jay, verse... He loved him, wala na. Nakita tayo dito ay kakabsat nga niaputay na Iso Kristo, very patient. Verse 21. Then Jesus, beholding him, loved him. Alam niyo mga kapatid, gaano man kasamaan tao, mahal kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Walang tao na lumayo sa Panginoon. Pagka siya'y lalapit, hindi niya ito itatakwip. Mamahalin niya ito. And Jesus was very plain. Despite of his possession, despite of his possession, despite of his prestige, sabi ng Panginoon, one thing thou lackest, his relationship to the Lord Jesus Christ. Ito ang mahalaga. Sana malaman ninyo, lahat ng nandirito, na ang pinakamasayang buhay ay ang ating relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Jesus also was precise. Sabi niya, liquidate all your possession and follow me. Yung testing na ito, his riches is his God. This is the hindrance from knowing and following the Lord. May mga ayaw magsimba.
dahil sa pera. Sana hindi maging hadlang ang mga material na bagay para sundin ang Panginoon. May mga nagtrabaho sa abroad o kung saan man, nakalimutan ng Panginoon. May mga nag-aral, nakapag-aral, dinimutan ng Panginoon. Kaya sana hindi kayo magaya sa taong ito na ang mahalaga lamang ay kanyang mga ari-arian. Kaya kayo mga bata habang nag-aaral, hanapin ninyo ang Panginoon habang kayo nag-aaral. Sama niyo ang Panginoon habang kayo lumalaki. Lagi kong sinasabi ito, kung masusunod niyo mga dalaga at saka mga nag-aaral, magkakaroon ng kaayusan ang buhay ninyo. Bigay ko na school. Mag-aral muna. Okay? Kung mag-aral, huwag mong haluan ng kahit na ano-ano man. Mag-aral lang. Pangalawa, katapos mag-aral, magtrabaho. Pangatlo, katapos magtrabaho, pwede ka nang manligaw o pwede ka nang mag-asawa. Caution. Baliktarin mo itong formula. Iniimbita mo ang problema sa buhay. Nag-aaral ka, nakipag-boyfriend ka, nakipag-girlfriend ka, you are inviting trouble in your life. Kaya may mga high school na buntis. Pero ang test, ang bababa sa eskwelahan, isa lang nakapasa. Pregnancy test. Bakit? Nag-aaral, hinaluan ng ano eh. Hinaluan dito. Hindi pwede. Mag-aaral kang mabuti. Tapos mag-aaral mong mabuti. Ayun, magtrabaho ka. Pagka may trabaho ka, lalo na kayo mga lalaki, yun, manligaw ka na. Pagka may trabaho ka, lalaki, kahit napangit ka, may magkakagusto sa iyo. Guwapo ka, walang trabaho, aayawan ka, mas gusto niya yung pangit na may trabaho. Bakit? Mabubuhay ba ng babae dahil sa kagwapuhan? Sabihin, magustuhan mo, gwapo ako. Wala ka naman trabaho. Di bali, gwapo ako eh. Di pwede yan. Kaya tignan mo, mga pangit na may mayayaman, gaganda ng asawa. Wala kang nakitang mayaman na pangit ang asawa. Puro magaganda. Bakit? May pera eh. Dahil ang hinahanap ng babae, security, yung kaya siyang pakainin ng kanyang mapapangasawa. O kayo naman mga babae, tignan nyo, pagka may nanligaw sa inyo, hindi na ibabase sa gwapo. Gwati nagaram. Di may isa, awan sa una, di may isa sa ungasaw. Di may isa, love you, love you, love you, love you. Dati may isa, mangtad iti, pansi. Nangagsasaw. Mapanmanan na ito. Ito kunto ti bituan. Kengka. Dua nga taon. Puro bituan ti makikita. Di may isa, nangtad siupaw. Kasi kang babae niya ti pilyon. Di I love you, I love you, I love you. Itagkuti bulan, itagkuti buwan. Kundo di jay kikan na kati pansit, siupaw. Crispy pata, pizza, ice cream, Toblerone. No siya ti babae, mas kayat ko na di jaya day dito na, tamapakan na. Pay mapakan na kakatay. Pagiti mo ng aming babae, gaputa gwapo yun na. Gwapo.
Yung lima kayon nga eh. Tawanan di gwapo na. Di awam mo tayo. Baikalo, last. Last na tayo. In recap, spiritual dilemma. Mali ang kanyang pagkaunawa sa kaligtasan sa kanyang sarili at sa tagapagligtas. Mali. Pangalawa, yung kanyang discovery na nakita niya yung kanyang kalagayan na kailangan niya ng tagapagligtas. At hindi niya pwede na handa mabalin na pagtalkan dagiti andaken kuana nga sanikwa nga isu ti makaisalakan ken kuana handa mapagtalkan ti bagina handa mapagtalkan dagiti aramid na nga isu ti makaisalakan ken kuana adda maysa nga makaisalakan daytoy ni Kristo nga isu ti mannumbot. Itaw ket may katlo, the spiritual decision. Spiritual dilemma, spiritual discovery, and number 3, spiritual decision. Mag-decide ka ngayon sa verse 22. And he was sad at that saying, and he went away grieved, for he had great possession. He was blinded by riches. He was blinded by money. He was blinded by accomplishment. Dati panagkunana dagitoy umdas nga iso ket makadanon iti langit kadagiti kinasingpot kinabanang na di panagbiag ngimkuna ni Kristo at damay sa nga kurang mo. Nakitan kakabsat nga ti adda nga ipatpateg na dagiti kinabaknang nga dahong pana. Nya dato'y nakita tayo. He chose darkness over light. Agasam kumanda ito nga tao. He was sad. He was grieved. That means he was covered by darkness in his life. Nagbalinisuna, naldang, nagsinay, itibiyag na. Hanan nga nagbaling na naragsak. Tapay, dagiti banbanag, tinainlubungan lang, tinalikudan na ni Kristo itibiyag. Di siya sino man na tumalikod kan Kristo. He will be grieved, he will be sad, he will not be happy in this life. Pan kang agbalin nga naragsak. Naawan ni Kristo, naawan ni Apo Diyos. Ditabihan mo. Awan, pay iti malikod iti Diyos, nga nagbalin, nga natalnak, naragsak iti biyan. None whatsoever. You can fake your happiness. You can fake by what you have that you are happy, but this world will never bring you any happiness and fulfillment in life. Only Christ can give you peace. Only Christ can give you joy. Kwarta ko na, ang kangagtalap nita, dinapuran di California. Dagiti palbalay, dagiti nababanang na tao. Amo yun dyan may isang napuran na dyan. Balay ni Leonardo DiCaprio. Amo yun gatad na di dyan. Di kinatang na $70 million. Amo yun din pa-repair na $8 million. $78 million. Nabo. Now, where is your happiness then? If you trust only on riches of this world, where is happiness then? Empty. Empty. All is vanity under the sun. Your only hope
is up there. Jai, tinanama kin pag-asay kita. Not here. At dadagiti kinabanang nga kaya nga baydan ti kwarta. Good relationship with your husband and wife. Good relationship with your sons and your daughters. That cannot be bought with money. A child who is respectful and give you honor as a parent. No agawid, mano, nanang. Katang. Mano. Ang bastos, kaya mga baydan na ita, di kwarta. Di kayang tapatan ng pera. Ang kapayapaan, di kayang tapatan ng pera. This world is in turmoil. Business world, walang katiyakan. Even in our political arena, it's in turmoil. I hope, pero nyaman ti ikabil ti apong agturay, I hope His will be done. But even then, rulers of this world that God has appointed cannot even give you peace. Only God can. Why? Because Christ is our peace, not this world. He chose darkness from light. He was sad and green. Warning again. Don't run away from the Lord. It will make your life miserable and be grieved. Christians who have known the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, don't turn away, or you are living in this earth as if it's a hell. Nabubuhay ka sa mundo, ligtas, para kang nabubuhay sa impyerno. Bakit? Lumayo ka sa Diyos eh. Parang lalayo. Ano pa? He chose slavery over liberty. He was a slave of his riches. Instead of having freedom and liberty from all the cares of this world, he chose to be a slave of money. Alipin siya ng kayamanan at hindi siya nakawala. Money is a blessing, but don't make it your master. Your master should be the Lord Jesus Christ. Even if you become rich, even if you become popular, money is not a good master. But God is. Yan, lumis ka. Maraming lumigaw dyan, nung dalaga pa. Kaso lahat ng lumigaw, ang hinahanap niya, yung makasama niya na maglingkod sa Diyos habang siya'y nabubuhay. Lahat ng lumigaw hit and miss sa simbahan. Walang tunay na commitment sa Panginoon. Kaya lahat, inayawan. Nung nakita niya ako, hindi na niya maindihan. Kayo, kasi text lang. Di ba, text niya yung lalaki, I love you. And send to many pa. Asa ano may data? Wag, isipin niyo mabuti. Minsan lang kayo mag-asawa. Huwag ka nakapag-asawa kayo ng mali. Wala nang bawian niya. Isip-isip. And then, lastly, he chose death over life.
He turned away, sabi dyan. He turned away, sorrowful. Ngayon, imbis na sana pagka namatay napunta sa langit. Dahil gahaman sa pera, ang kaluluwa niya napunta sa impyerno. Choose life with the Lord or a slave with the system of this world and go to hell, or choose Christ that gives you eternal life and abundant life and peaceful life in a happy life, in a joyous journey of life will be given to you if you choose Christ. Amo man nga maalat yamin na kaya mo dito rabaw tinaga. Ngad akong kanya po Diyos. Ragsakti sumurot din ka. So ako na di Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow thee all the days of thy life.